Ganap ng bagyo ang low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan na ang Tropical Depression Krising sa silangan ng Birac, Catanduanes. May lakas ito na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 50 kilometers per hour. Gumagalaw pakanluran ang mata ng bagyo sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa ngayon, nagdudulot ang bagyong Krising ng mga pag-ulan sa Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Samar Provinces at Biliran. Habang southwest monsoon o habagat naman ang magdadala ng mga pag-ulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Provinces at Zamboanga del Norte. Sa puntong ito, magkakausap natin si Pag-asa weather forecaster Benny Estareja. Magandang tanghali sa iyo, Benny. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. May wind signals na ba ang itinaas? Saan ang pinakamagpapaulan ng bagyo? Dahil po ito ay medyo malayo pa sa ating kalupaan, wala pa naman tayong nakataas na tropical cyclone wind signals, pero possible po na within 24 hours, so maaring bukas po ng madaling araw, magtaas na tayo ng signal. Sa ngayon ay nasa tropical depression strength pa lamang itong si Krising. Sa nakikita natin, sabi mo nga, malayo pa ito sa kalupaan. Hanggang anong lakas ng bagyo ang maaaring maabot nito? Based po sa ating latest track and given na rin po na nasa gitna pa ito ng karagatan at may chance pa na mag-intensify dahil mainit yung Philippine Sea, possible pa siyang mag-intensify po into a severe tropical storm pagsapit po ng Friday or Saturday. But then hindi pa rin natin inaalis yung chance na mag-intensify pa into a typhoon. Ano ang kilos nito at ano yung mga probinsyang dapat maghanda? Inaasahan ba itong magla-landfall? Kung ang pag-uusapan po natin ay bagyo, kumikilos po ito ng pahilagang kanluran in general. So, tinutumpok po ng mismong bagyo itong Northern Luzon pagsapit po ng Friday and Saturday. Pero yung effect niya is hindi lang po limited dito sa Northern Luzon, meron pa ring habagat or southwest monsoon na actually unti-unting palalakasin itong si Bagyong Krising sa mga susunod na araw. So affected din po itong mga areas natin sa may Central Luzon, lalo ni Zambales, Bataan, Metro Manila. And then pagsabi dito sa may Southern Luzon, yung Calabarzon plus Mimaropa, pinaka-affected din po ng habagat, plus Western Visayas and Zamboanga Peninsula. So mananatili yung kilos nito ng northwest, tama ba ako? West-northwest? Pahilagang kanluran po in general. Okay. So kung ito'y magtutuloy-tuloy sa ganitong direksyon, anong area ang tatamaan? Magla-landfall ba ito sa probinsya? In terms of landfall po, possible sa ngayon sa may Babuyan Islands. Pero kapag medyo bumaba po yung track natin, baka mag-landfall din po ito somewhere sa may mainland Cagayan. And again, hanggang kailan natin, ito bang ganitong panahon na nararanasan na natin, magtutuloy-tuloy ito dahil dito sa Bagyong Krising at habagat? Yes, we're expecting pa rin po na may effect ang southwest monsoon in the coming days. And tulad na sabi ko kanina, unti-unting palalakasin itong si Bagyong Krising ang hanging habagat. Kaya yung mga aasahan din po natin na pag-ulan, mas mag-intensify din po as days pass by. Possible po na bukas, mas dumami pa yung mga pag-ulan na maranasan sa may Palawan, sa may Mindoro, Antique, Negros Occidental, and bahagyang aangat yung pinakamalalakas na ulan dito sa may Zambales, Bataan area. And then the rest of Luzon and Visayas, basically marami din po mga lugar ang magkakaroon ng moderate to heavy with at times intense rains. Kung sa mismo dadaanan po ng bagyo dito sa may Northern Luzon, lalo na yung Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, dyan din po makakaranas ng malalakas na ulan. So hanggang over the weekend or early next week ay magiging maulan ang Luzon? Yes, based po sa ating latest track, possible po by Saturday, nasa labas na ng par itong si Bagyong Krising, pero magpapatuloy pa rin po yung effect ng southwest monsoon natin kahit nakalabas na ito. Pagsapit po ng late Saturday hanggang sa early next week, which is around Monday or Tuesday, nandyan pa rin yung malalakas na mga pag-ulan natin sa western sections ng Luzon and Visayas. Pero sabi mo nga ay hindi naman to inaasahan na umabot sa typhoon strength pero posibleng severe tropical storm. Yes, for now, severe tropical storm. Pero ang importante po is maging updated tayo dahil
every now and then po nagbabago yung yung assessment natin sa mga bagyo. Hindi natin dinidiscount na lumakas pa ito. So far ba nakikita na kahit na medyo malayo pa sa kalupaan itong si Krising, nakikita nyo na kung marami bang dalang ulan itong bagyong ito? Mhm. Kung sa may Northern Luzon, yes, marami itong dadaling ulan doon. Yung directly coming from the bagyo. Pero yung manggagaling po sa habagat, marami din po. We're expecting pa rin na itong mga nasa western sections ng Luzon plus Visayas, even dito sa may Zamboanga and Bangsamoro region, magdadala ito ng mga pagulan sa susunod po na 3 araw na starting now, unti-unti nag-i-intensify po. Benny, ulitin lamang natin at paalalahanan yung ating mga kababayan dito sa Bagyong Krising. Again, anong mga probinsya ang dapat maghanda, anong areas ang dapat maghanda na patuloy na makakaranas ng pag-ulan starting today hanggang sa weekend and early next week? Basically po, buong Luzon, Visayas, and then the northern and western sections of Mindanao. Ito po yung maapektuhan directly and indirectly nitong si Bagyong Krising dahil andyan pa rin po yung southwest monsoon. Actually, papapunta na tayo dun sa tinatawag na peak ng southwest monsoon po. No? So we're expecting pa rin na yung mga lugar na malalayo dun sa bagyo, such as Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region, Negros Island region, Western Visayas, Mimaropa, hanggang dito po sa may areas ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Metro Manila. Yan yung makakaranas ng mga pag-ulan pa rin na pabugso-bugso in the coming days, so hanggang sa weekend po yan. And then yung mga direktang dadaanan po mismo nitong si Bagyong Krising, actually dito pa lamang po sa may area ng Bicol region, itong Camarines Provinces and Catanduanes, posibleng madaplisan po sila nung outer rain bands nung mismong bagyo, no? And then pagsapit ng Friday hanggang Saturday, doon naman babagtasin itong si Bagyong Krising ang malaking bahagi ng Northern Luzon. Hindi lang yung mismong sentro ang dapat nating pakabantayan or yung mata or yung landfall area, kundi yung kabuuan po mismo ng bagyo. Maraming salamat for the update, Pag-asa weather forecaster Benny Estareja.